File tayo ng plunder case laban kay Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward nila Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni Bongo, at ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Okay, 7 billion pesos ito, at nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-impluensyahan ito. Tapos, nung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte's. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas, at kaya natin siya nakasuhan. Ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay nakuha ko nung ako po ay senador pa, tapos dinagdagan namin nung iba pang mga dokumento nung natapos na ako sa pagkasenador. Bawal po ito, di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at kapatid. At hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipiling kamag-anak niya. Kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Kapatid at tatay ito. Tapos, halos 200 contracts ito. Sa City Hall ng Davao hanggang sa nung sila ay presidente na. Undercapitalized. O yun. So bukod pa ron, itong CLTG at saka Alfrego Builders na construction companies nung tatay at kapatid ni Bongo, undercapitalized ito. Hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisircumvent sila ng ating batas by having joint ventures with yung may mga AAA licenses. Okay? So, bukod nga doon sa undercapitalized, sila rin ay may B license lang noong mga panahon na yon, at kaya sila nagjo-joint venture.